Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. Ngayon, ipagpapatuloy na natin ang Chapter 19 ng Slam Dunk Inter High. Pero kung bago ka lang sa channel na ito, i-like at subscribe mo na at huwag mo na din kalimutan na i-hit ang notification bell para update ka sa mga bagong video na i-upload ko. Susubukan ko na mag-upload ng 2 o higit pang video kada linggo. At bilang support na din sa ating channel, huwag mo na din sana i-skip ang ating ads. At mag-recap muna tayo sa nakaraang video natin. Ay na nga, si Miyagi ay nawawalan na ng pag-asa sa kanyang sarili kung paano niya ba matatalo ang point guard ng Sano. At dito na natapos ang Chapter 18. Ngayon, ipagpapatuloy na natin ang Chapter 19 ng Slam Dunk Inter High. Ikatatlong araw ng Agosto, ang araw na kung saan haharapin ng Shouko ang Sano. At nang dumating na ang bukang liwayway, makikita natin si Sakuragi na nagising na sa kanyang mahimbing na tulog. At agad naman itong nag-ayos ng kanyang sarili. Humahaba na ata ang aking buhok. Yan ang sabi ni Sakuragi habang nagsisipilyo. Nang matapos na siya sa pag-aayos sa kanyang sarili, isinunod naman itong inayos ang mga dadalhin niyang gamit para sa paglalaro ng basketball. Nang biglang lumingon si Sakuragi sa ibang kasamahan nito at nang nakita niya na tulog pa ang mga ito, agad naman niyang tinignan ng isang litrato na kung saan naroon ang babaeng si Haruko. At talaga namang sobrang saya nito sa kanyang ginagawang pagtingin sa litrato ni Haruko. Nang bigla itong naging seryoso at tinitigan ng mabuti ang litrato ni Haruko. Sabay, pumikit ito at nang akmang hahalik na sa litrato sa Sakuragi, bigla namang binangungot si Yasuda. Nilinis mo na ba ang mga bola? Kailangan mong punasan ng maigi ang mga bola hanggang sa kumintab ang mga ito para magmukhang bago. Naintindihan mo ba? Yan ang sigaw ni Akagi sa panaginip ni Yasuda. Nang biglang nagising si Yasuda at sabay sabi na, "Opo, naiintindihan ko po." Habang si Sakuragi ay agad naman itinago ang litrato ni Haruko dahil na nga sa nagulat ito sa pagsigaw ni Yasuda. At nang tinignan ulit ni Sakuragi ang litrato ni Haruko, laking gulat nito dahil sa nalukot niya ang hawak ng litrato. "Haruko, my loves!" Yan ang sabi ni Sakuragi habang umiiyak. At agad niya naman itong inayos. Nang bigla niyang naalala yung pagtawag ni Haruko sa kanya kagabi. "Sakuragi, may gustong kumausap sa'yo." Yan ang sabi ng lalaking tumawag ni Sakuragi. Sagot ni Sakuragi, "Sino ba yan?" Nang sinagot na nito ang telepono, nasabi na lang nito na, "Hello, sino ba to?" Sagot ni Haruko, "Ako ito, Sakuragi, si Haruko." Nang biglang kinilig si Sakuragi at nasabi na lang nito na, Haruko?" Sagot ni Haruko, "Sakuragi, binabati ko kayo sa inyong pagkapanalo sa unang laban niyo, Sakuragi. At andito ako ngayon sa bahay ng kamag-anak ni Fuji." Sagot ni Sakuragi na nakangiti, "Talaga? Andiyan ka sa kamag-anak ni Fuji?" Sagot ni Haruko, "Oo. Saka nga pala, binabati kita, Sakuragi, dahil naka-6 na puntos ka sa unang laban nyo." Sagot ni Sakuragi, "Naka-6 na puntos ako?" Sabi pa nito sa kanyang isip, 6 na puntos lang ba talaga? Sagot ni Haruko, "Huwag kang panghinaan ng loob sa 6 na puntos, Sakuragi, dahil isang kahanga-hanga talaga ang ginawa mo na yon. At kung hindi dahil sa 6 na puntos na ginawa mo, malamang talo na tayo." Dagdag pa ni Haruko dito, "At alam kong nasabi ko na ito sa'yo dati, na kung ginagawa ni Sakuragi ang kanyang makakaya, ang ating pangarap na maging kampiyon sa bansa ay posibleng magkatotoo." Nasabi na lang dito ni Sakuragi sa kanyang sarili, sinusubukan ni Haruko na aliwin ang pagod sa puso ko. Siguro sinadya niya talagang tawagan ako para gumanang loob ko. Nang biglang nagsalita ulit si Haruko, "Oo nga pala, Sakuragi, kung hindi ako nagkakamali, ang susunod na makakalaban niyo bukas ay ang pinakamalakas na Sano." Sagot ni Sakuragi, "Walang problema yun, Haruko. Tatalunin namin ang Sano." At nang natapos na ang usapan ni Haruko at Sakuragi, bigla naman itong tumayo at sabay-sabi na, "Haruko, huwag ka mag-alala. Dahil bukas na bukas, ang henyo si Sakuragi ay ipapakita sa kanila ang antas ng katalinuhan ng isang henyo." Dito makikita natin ang ibang player ng Shouko na talaga namang naninigas sa takot dahil sa napanood nilang video ng Sano. Nasabi na lang dito ni Sakuragi, "Ano kaya ang nangyayari sa mga ito? Kahit ang mayabang na si Gorilla ay biglang tumahimik ka. Pati si Tapang ay nagbago. Ang kanyang ekspresyon, naging ubod na ng seryoso." Nang biglang nagsalita si Coach Hansai, "Kailangan natin ng determinasyon." Habang sila Akagi, Mitsui, Wailabo at Miyagi ay talaga namang naninigas sa takot at nagsialisan muna para kumuha ng sariwang hangin sa labas. Sa kabilang banda naman, makikita natin si Rukawa na nagsosolo at tinabihan ito ni Sakuragi. "Hoy Rukawa, hindi mo ba kailangan ng sariwang hangin?"
Yan ang sabi ni Sakuragi habang tumatawa. Sagot ni Rukawa, nakakasilaw. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ni Rukawa. At patuloy lang itong nanonood ng laban ng Sano habang kasama si Kuchansai. At talaga namang seryoso ito sa panonood sa laban ng Sano. Nang bigla itong tinawag ng isang babae, Sir Rukawa! Sir Rukawa! May isang tao dito na nais kang makita at makausap. Dito ay biglang napalingon si Rukawa at sabay sabi na, anong sabi mo? May gustong kumausap sa akin? Nang biglang nakita ni Sakuragi si Minami at nasabi na lang ito sa kanyang sarili, ha? Naparito ba ang bastardong ito para maghiganti? Nang bigla din itong nakita si Rukawa at agad naman itong nagtago. At sabay sabi na parang may pinabalak, mukhang magiging interesado ito ah. Dito ay biglang yumuko si Minami at sabay sabi na, Rukawa, humihingi ako sa iyo ng paumanhin sa aking nagawa. Dito ay talaga namang gulat na gulat si Sakuragi sa sinabi ni Minami. Tanga, bakit ka humihingi ng tawad sa kanya? At kung tutuusin, ang lalaking ito ay napakahigpit kay Rukawa noong laban. Kung gusto niya talagang tamaan ng tuhod si Rukawa sa muka, malamang hindi na nakakatay si Rukawa ngayon. Isa rin siyang walang kwentang nilalang. Pinagalaw niya ng sadya ang kanyang tuhod at hindi ito napansin ng iba. Subalit hindi makakatakas ang ginawa niya sa mga mata ng henyong si Sakuragi. Dito ay nagpatuloy lang sa pag-uusap sila Minami at Rukawa habang si Sakuragi ay nakamasid lamang sa kanila. Nang biglang may inabot si Minami kay Rukawa at sabay sabi na, para sa iyo ito Rukawa, ang pamahid na gamot na ito ay makakatulong para mabilis gumaling ang iyong mga mata. Dito ay napapaisip si Sakuragi, isang lason? Siguro pwede na din yan para sa isang walang kwentang tulad mo. Magaling Minami, yan ang sabi ni Sakuragi. Nang bigla nagsalita ulit si Minami, isang parmasya ang negosyo ng aking pamilya. Dito ay talaga namang naiinis na si Sakuragi. Ang tanga naman ito. Minami, huwag ka na magsalita ng kasinungalingan pa. Mabibisto ka niya. Yan ang sabi ni Sakuragi. Habang si Rukawa naman ay kinuha na ang gamot na binibigay ni Minami. Ah, salamat sa gamot na ito ah. Sabi naman ni Sakuragi sa kanyang isip habang pinagmamasdan ng dalawang ito. Ang manikid na yun! Nahulog din siya sa patibong ni Minami. Na biglang nagsalita si Minami, Rukawa, sa iyong mga abilidad, dapat kang maging isang magaling na manlalaro sa Japan. Dito ay talaga namang biglang nagtataka si Sakuragi sa mga pinagsasabi ni Minami. Habang si Rukawa ay napapaisip din sa mga nasasabi ni Minami. Ano ang pinagsasabi mo? Yan ang sabi ni Rukawa. Sagot ni Minami, kung makakaya mong talunin sa wakita ng Sano, maaaring maging totoo na maging isa ka sa mga pinakamagaling na manlalaro sa Japan. Dahil ang lalaking yon ang numero 1 manlalaro sa high school. Dito ay talaga namang naging seryoso ang mukha ni Rukawa. Pati si Sakuragi ay biglang napaalis sa kanyang kinatatayuan. At nasabi na lang nito sa kanyang isip, napakayabang talaga ng bastardong yun. Isang magaling na manlalaro sa Japan ah. Dagdag pa nito na seryoso na, bago mo matupad ang planong ni Rukawa, kailangan muna kitang talunin. Kaya naman, makikita mo din Rukawa, matatalo din kita. Habang naglalakad si Sakuragi, bigla nitong nakita si Miyagi at Ayako na naglalakad din. Ha? Ano ito? Ang dalawang yan? Sila na ba? Hindi maaari ito. Yan ang mga nasabi ni Sakuragi habang gulat na nakita sila Miyagi at Ayako na magkasama. Nang bigla nagsalita si Ryota, bakit palagi na lang malakas ang aking kalaban? Nung nakaraan, nakalaban ko si Fujima ng Shoyo. Pagkatapos, nakaharap ko si Maki ng Kainan. At ngayon naman, ang captain ng Sano. At isa pa, lahat sila ay mas matangkad sa akin ng 10 sentimetro. Nakakainis na talaga. Dito ay talaga namang nakatitig lang si Ayako kay Ryota. Nang bigla nitong hinampas ang ulo ni Ryota, aray! Yan ang sigaw ni Ryota. Habang si Sakuragi ay natatawa sa panonood sa kanilang dalawa. Ayako naman, bakit mo ba ako hinampas? Yan ang sabi ni Ryota. Sagot ni Ayako, ano bang pinagsasabi mo dyan Ryota? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ng nakaharap mo si Fujima? Dito ay biglang naalala ni Ryota ang sinabi niya kay Ayako patungkol kay Fujima. Kapag natalo ko ang walang kwentang yun, magiging mahusay ako manlalaro. Nang biglang umakbay si Sakuragi kay Ryota at sabay sabi habang nakapis ng daliri, mukhang hindi yata seryoso si Ryota sa sinabi niya noon na. Sagot ni Ryota na gustong kumalas si Sakuragi. Hanamichi! Dagdag pa nito, ano't bigla ka na lang lumabas sa kung saan Hanamichi? Alam mo ba na umaasa pa naman ako na palalakasin ni Ayako ang loob ko dito? Sagot ni Sakuragi, kalimutan mo na yon. Andito na ang henyong si Sakuragi.
nang bigla silang may narinig na nag-uusap. Siguro laban sa kainan, pwede pa silang manalo. At oo, gusto natin harapin ang Sano. Subalit mukhang hindi pa tayo handa para doon. Huwag ka nga magsalita ng walang kwenta. Yan ang nasasabi nila Akagi, Mitsui at Boy Labo, na ikinagulat din nila Ryota, Sakuragi at Ayako. At nasabi na lang dito ni Akagi, noong panahon na ako ay nasa taon pa lang ng elementarya, unang pagkakataon na makabili ako ng isang magazine patungkol sa larong basketball, at ang nasa pabalat ng paksa na yon ay ang team ng Sano. At talaga namang nabilib ako sa kanila, na nag-iwan ng isang malaking impresyon para sa akin. Sagot ni Mitsui, oo, natatandaan ko rin ang naging pabalat ng paksang yon. Sagot ni Akagi, at simula noon, sa tuwing iniisip ko na gusto kong sakupin ng bansa, ang palaging nasa aking imahinasyon ay ang Sano ang magiging kalaban sa kampyonato. Sagot ni Mitsui, so kung ganun, nanalo ka na ba sa iyong imahinasyon? Nang bigla na pahinto si Akagi sa kanyang pagsasalita at nasabi na lang dito nila Boy Labo at Mitsui, hoy, bakit bigla ka na lang tumahimik dyan, Akagi? Huwag mong sabihin na kahit sa iyong imahinasyon, hindi ka pa nananalo sa kanila. Habang si Sakuragi, Ryota at Ayako ay talaga namang napapaisip kay Akagi. Nang biglang nagsalita si Boy Labo, total narito naman na tayo. Kailangan natin maniwala at siguraduhin na tayo ang magwawagi. Naaalala niyo pa naman 'di ba? Noong unang beses tayong sumali sa basketball. Dito ay bigla nilang naalala ang nakaraan nila. Dagdag pa ni Boy Labo, ang mga taong natitira ngayon ay ang mga taong naniniwala na kayang-kaya nilang sakupin ang bansa. Habang sila Miyagi at Sakuragi ay naging seryoso na din at nasabi na lang dito ni Sakuragi sa kanyang isip, hoy Gori, may mga tao pa rin dito na ganyan. Ako ang henyo na si Sakuragi, naniniwalang kayang sakupin ang bansa. Nang nakabalik na sila sa kanilang tinutuluyan, makikita natin dito si Sakuragi na hawak-hawak ang bola. At bigla nitong naalala ang sinabi ni Haruko sa kanya. Kung ginagawa ni Sakuragi ang kanyang makakaya, ang pangarap ng Shokugun na maging kampiyon sa bansa ay posibleng maging totoo. Yan ang sabi ni Haruko. Sabi naman ni Sakuragi sa kanyang sarili, kung nasa kasalukuyang kondisyon ako, hindi ko kayang talunin ng Sano. Kaya naman, sisiguraduhin ko masisikap pa ako ng gusto para mawala ang aking kahinaan. Nang bigla nitong binato ang bola pababa at sabay sabi habang hinahabol ang bola, sa akin yun na ipaubaya ang pagtalo sa kupunan ng Sano. At dito na natatapos ang chapter 19 ng Slamdunk Inter-High. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, share nyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like sa ating video.